So we are back mga kabisi. This day, ang pag-uusapan natin ang mga motor na paparating ng CF Moto this 2022. Yoxi. Bago ka sa channel ko, please like, share, and subscribe, and hit the bell button para maalarma ka sa susunod kong video. Peace, yo! Yo! At dahil papalapit na naman ang pagpapalit ng ating kalendaryo at paparating na rin ang iyong bonus, kaya naman ikaw ay napapaisip kung anong big bikes na bibilin mo sa CF Moto ang iyong bibilin. Aray, ang sakit! Itong mga ibibigay ko ay magsisimula sa sports naked bike at sports touring bike na around 150cc, 300cc, 400cc, 650cc at ang 800cc nila na sports touring bike. Kaya maaari lang ay tapusin mo itong video na to para ikaw ay makapili. At take note mga kabisi, itong mga video na to o mga impormasyon na mga nakuha ko ay based on my source at sa aking pagsasaliksik na ang mga bago nilang labas ay talagang fully loaded at talagang siksik sa mga specs ang mga maibibigay kong detail sa inyo. At bago yan ay bibigyan ko muna kayo kung sino ba to si CF Moto. Si CF Moto ay nag-establish ng 1989 at over 40 years na siya sa market. At siya rin lang naman ang nagsusupply ng mga pailan-ilang parts ng motor parts at mga vehicle parts sa mundo. At sa katunayan niyan ay nakipag-partner na sa kanya ang MB Agusta na kilala sa paggawa ng mga motor. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ang una sa ating listahan ay ang NK150 or ang kanilang sport naked bike na pinakamura sa kanyang entry level. Itong si NK150 ay ang bunsong kapatid ni NK400. Sa ganda, sa looks, ikaw ay mapapalingon. At dahil dyan ay makabago na ang NK150 dahil dito ay meron na tong TFT display na hindi mo masyado makikita sa mga small displacement. At meron din tong two colors, black and blue. Meron siyang single cylinder, 4-stroke, liquid cooled, 150cc at meron siyang power na 8,250 RPM at meron siyang torque around 6,500 RPM at 10 liter fuel capacity. At meron siyang hydraulic suspension upside down fork. Ang susunod natin ngayon ay ang NK250 na may makabagong features at gandang looks na talagang maporma kaysa sa NK150. Tulad din ito ng NK150 na nauna natin, kaso nga lang ito ay medyo tinaasan nilang CC pero yung pagbabago ng kanyang mga display features ay halos parehas lang din ng NK150. Siyempre, aasahan din natin dito ang kanyang mataas na RPM at mataas na torque. Sa presyo naman ay medyo mataas lang to konti sa NK150. Napakaganda ng mga dinagdag dito tulad ng headlight at TFT display at slipper clutch. Meron siyang single cylinder, 4-stroke, liquid cooled, 4 valves, dual overhead cam
at may max power na 8,500 RPM at max torque na 7,000 RPM at 6-speed gearbox. Meron siyang seat height na 780 mm at may bigat na 150 kg at ABS harap at likod. Madali siyang isingit-singit lalo na kapag ka-traffic. Isa ito sa may re-recommend ako kung gusto nyo ma-experience ang sports bike. Mura na, sa halagang 165k may sports bike ka na. Meron na siyang TFT display, gas tank cover, clutch lever, at mga makabagong mga dinagdag itong 2022. At meron siyang color variant na color blue, color black, at ang pinaka-latest sila ang Nebula White. Meron itong single cylinder, 4-stroke, liquid cooled, 4-valve, dual overhead cam, 292cc, at meron tong ABS harap at likod. At may max power itong 8,750 at may max torque itong 7,250 Nm. May bigat itong 165 kg at meron tong fuel capacity na 12 liter. At ayon sa aking pagsasaliksik, ay meron daw silang ginagawa ngayon na 250 SR or katumbas ito ng 300 SR dito sa Pilipinas na may single-sided swing arm. Halos parehas pa rin sila ng specs ng 300 SR, kaso nga lang ito ay bagong design at bagong dagdag na single-sided swing arm. Sa release date nito ay wala pa tayo sa ngayon information. Ang susunod naman natin ngayon ay ang kanilang NK650 na SP Edition or Special Edition. I-release ito ng 2022. Ano ba ang bago ngayon dito sa NK650 nila na SP Edition? Meron itong mga makabagong dinagdag na puro branded na malayo sa mga una nilang nilabas sa mga NK series. Ibang-iba na nga ang NK650 nila na SP Edition dahil ibang-iba na rin ang mga dinagdag dito mga materials. Sa looks, sa design at sa performance ito talagang mapapawaw ka na lang. At dahil siksik at loaded ang mga features nito, medyo mahal lang ang SP Edition nito. Meron itong TFT display, Brembo brakes, meron tong inline 2-cylinder, 4-stroke, 8-valve, dual overhead cam at meron tong 649cc at KYB telescopic fork ang kanyang front at meron siyang rear suspension na KYB monoshock. At meron siyang Brembo brakes at 2-channel ABS harap at likod. At isa pa sa matindi nito, meron siyang 17 liters at Pirelli tires ang kanyang harap at likod. Ang susunod natin ngayon ang kanilang modern classic sporty na looks. May lakas itong 8,500 RPM at meron siyang 6,500 RPM Newton meter of torque. At meron itong easy mode or eco mode at sport mode. At napakaganda ng kanyang design, looks at colors. At nakakape racer seat na to at Brembo brakes na rin ito. Isama pa dito ang kanilang Pirelli tires at KYB sa harap at KYB rin sa kanyang monoshock. At talaga mapapalingon lahat ng tao dito sa makabago nilang design. Sa looks pa lang nito ay talagang mapapawaw ka sa ganda ng headlight. At ang pinakamaganda dito ay meron siyang cruise control na rin. At kung titingnan mo naman tong taillight niya ay original ang kanyang design. At ang kanyang headlight ay napaka-angas talaga at napaka-forma. Dahil meron tong automatical headlight starting. At napakaganda rin ang kanilang dinagdag na assist slipper clutch. Ang susunod naman natin ngayon ay ang kanilang bagong-bagong sports touring bike. At ito ay loaded din sa mga features kagaya ng auxiliary lights at mga lalagyanan ng top box at TFT display. At meron din tong cruise control, stabilizer at Brembo brakes na rin to at mga Pirelli tires. Meron itong standard edition at meron tong special edition. Sa special edition ay meron tong kasamang top box, stabilizer at meron tong cruise control na rin. At TFT display, meron itong inline 2-cylinder, liquid cooled, EFI, 8-valve, dual overhead cam, 800cc at meron tong 19 liters fuel capacity at double disc brake at ABS na rin to. So kung bago ka sa channel ko, please subscribe and hit the bell button para ma-notify ka sa susunod kong video. Peace out!